Dahan-dahan ko minulat ang mga mata ko't tumambad sa akin ang maliwanag na paligid. Napangiwi ako nang may maramdaman akong mahapdi sa pating gitna ng hita ko. Kumunot ang noo ko. Agad akong nabahala nang maramdaman kong matigas na bisig na inuunanan ko at ang lalaki na kayakap sa akin. Kumarap ako ng paulit-ulit. Lumunok ako ng laway habang sinasalakay ng kaba. No! Biglang bumalik ang lahat na nangyari na nagdaang gabi. Ang kakaibang pakiramdam ko, ang init at pagnanasa. Nalaki ang mga mata ko't nasa pumibig ko nang paulit-ulit na bumalik sa isip kong marubdob na halik ni Sydney sa akin at ang buong nangyari sa amin na nagdaang gabi. No! Hindi pwedeng mangyari to. Bumaling ako sa nakayakap sa akin at nakita ko si Sydney na mahimbing na natutulog habang yakap ako. Lantad din ang malaki niyang katawan. Bahagya pa siyang gumalaw at tumungol. Ano ba't ang ginawa mo, Aubrey? Tanong ko sa isip ko. Ngayon ko lang napagtanto ang nangyari. Ibinigay ko sarili ko kay Sydney na walang pag-aalinlangan. Hindi ako makapaniwala sa ginawa ko. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Dahan-dahan ko inalis ang kamay ni Sydney na nakayakap sa akin. Pero mas hinigpitan pa niya ang pagkakayakap sa akin at bahagyang napaungol. Napapikit ako ng mariin. Anong gagawin ko? Wala akong mukhang maihaharap kay Sydney nito. Nakakahiya. Naging marupok ako dahil sa kakaibang nararamdaman kong iyon. Muli akong gumalaw. Sinubukan ko uling alisin ang kamay ni Sydney sa katawan ko na nagawa ko naman. Dahan-dahan kong binalot ng kumot sa katawan ko. Umupo ako sa kama pero nang akmang tatayo na ako nang yakapin ulit ako ni Sydney. Just stay here for a while, Aubrey. Pabulong na sambit ni Sydney na hindi iminulat ang mga mata. Bigla akong sinalakay ng kakaibang pakiramdam na parang may kung ano sa tiyan ko na nagwala doon kasunod ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Niyakap niya ako at hindi na gumalaw. Ganito muna tayo kahit sandali lang. Hindi ako nakagalaw. Ramdam kong katawan niya sa akin na naghahatid sa akin ng kakaibang pakiramdam. Hindi na lang ako gumalaw at hinayaan siyang yakapin ako. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang ligay at sayang na mumutawi sa puso ko dahil sa mga sinabi ni Sydney sa ginawa niya. Aminin ko man o hindi, para akong teenager na kinikilig. Nahihiya ako sa kanya pero gusto ko rin na ganito kami. Dahan-dahan akong humarap kay Sydney. Tumambad sa akin ang seryoso niyang mukha habang nakapikit pero alam kong gising siya. Naaalala ko mga sinabi niya na pananagutan niya anumang mangyari at siya ang may responsibilidad sa nangyari sa amin. Hindi ko naiwasang mapatitig sa kanya at pagmasdan ang gwapo niyang mukha na hindi ko pagsasawa ang tingnan. Gusto ko yung ganito, Sydney, na sa pagmulat ng mga mata ko, ikaw ang unang makikita ko. Mahinang sabi ko, saka ngumiti. Dahan-dahang minulat ni Sydney ang mga mata niya at direktang tumingin sa akin. Seryoso lang ang mukha niya. Are you willing to see me every time you open your eyes in the morning? Tanong niya. Bahagyang sumilay ang gulat sa mukha ko. Hindi ako nakasagot. Handa na ba ako? Umiwas ako sa kanya ng tingin dahil sa totoo lang, natatakot pa rin ako masanay na palaging ganito kami ni Sydney. Dahil baka dumating ang puntong ma-realize ni Sydney na kailangan niya lang ako at hindi mahal. Naramdaman kong pangluwag ng pagkakayakap ni Sydney sa akin. Umiwas siya ng tingin sa akin at umupo sa kama. Saka tumayo. Nakita ko naglakad siya patungo sa kitchen na suot lang ang boxer. Uminom siya ng tubig doon. Nakagad kong pang-ibabang labi ko dahil kaagad ako nakaramdam ng guilt dahil pakaramdam ko nasaktan siya sa hindi ko pagsagot. Napahigpit ang pagkakahawa ko sa kumot na nakabalot sa katawan ko. Mahal ko na si Sydney pero hindi pa ako handang ipaglaban yon dahil sa takot na nararamdaman ko sa pwedeng mangyari. Masaya na ako sa ganitong setup naming dalawa. Walang ganang inimpake kong mga gamit na dala ko. Ang bigat ng pakaramdam ko lalo't hindi ako iniimikan ni Sydney. Dahil marahil sa nangyari kanina, hindi ko din magawang tumingin sa kanya ng diretsyo dahil sa kahihiyan ko sa nangyari sa aming dalawa na nagdaang gabi. Nauna nang lumabas si Sydney sa villa. Sumunod ako sa kanya at bahagya ako nagulat na makita ko siya sa labas ng pinto ng villa na naghihintay sa akin. Walang imik na kinuha niyang maleta ko at nauna na naglakad. Napabuntong hininga na lang ako at laylay ang balikat na sumunod sa kanya. Thank you Mr. and Mrs. Montero, ani Mila, na bakas ang lungkot sa mukha habang nagpapaalam sa amin. We will miss you.
Ngumiti ako kay Mila habang abala si Sydney sa pag-aayos ng mga gamit namin sa sasakyan niya. Salamat din Mila sa pag-aalaga sa amin habang nasa villa kami. Ngumiti ako. Nagpaalam din si Ted. Matapos naming magpaalam sa mga staff ng resort, sumakay na rin kami ng sasakyan at pinatakbo na yun ni Sydney. Tahimik lang siya at walang imik pero ramdam kong kakaibang nararamdaman niya. Humugot ako ng lakas para magsalita. Alam ko may dapat akong sabihin sa kanya kaya nararamdaman kong guilt na to. I'm sorry Sydney. Lakas loob na sabi ko. For what? Malambing na tanong niya na hindi man lang ako nililingon. I'm sorry for always answering you a silence. Every time na tinatanong mo ko sa bagay na yon. Malungkot kong sabi. Saglit na tumahimik si Sydney. Naiintindihan ko Aubrey. I just can't help but to feel mad kasi pakiramdam ko hindi pa rin ako sapat para pagkatiwalaan mo ng sarili mo. Marahang sagot niya. Hindi naman sa ganun Sydney. Kaya lang hindi mo ako masisisi na matakot sa pwedeng mangyari. I have my past at ganun ka rin. Sa totoo lang, I really appreciate your efforts. Lahat ng ginagawa mo gusto ko yon. Pero hindi ko rin maintindihan ng sarili ko kung bakit hindi ko pa kayang ibigay ng buong sarili ko. Paliwanag ko na puno ng emosyon. I'm sorry Sydney. Pero masaya na ako sa kung ano meron tayo ngayon. I'm not ready pero pinipilit ko pa rin maging handa para sa'yo. Saglit akong tinignan ni Sydney. If that's what you want, then wala na akong magagawa. I'll give you a time to think. Seryosong sambit niya. Katahimikan muling namayani sa pagitan namin habang patuloy na umaandar ang sasakyan. Panaka-naka ko siyang tinatapunan ng tingin habang nakatutok lang siya sa kalsada. Aubrey, pagputol ni Sydney sa katahimikan. About what happened last night, I'm sorry. Paghingi niya ng paumanhin. I know there's something happened. Nalita mga mata ko dahil sa sinabi niya. Naalala ko ang nangyari sa amin ni Sydney at nadala ko sa kakaibang nararamdaman kong yon. Umiwas ako sa kanya ng tingin. Anong ibig mo sabihing may nangyari? Curious kong tanong. Suminghap si Sydney. Alam kong naramdaman mo rin ang nararamdaman ko ng gabing iyon. Matapos nating kumain ng dinner, we felt the heat after the dinner. Saglit na tumahimik si Sydney. But I won't regret what had happened between us, Aubrey. Dagdag niya. Napayuko ako nang bumaling siya sa akin. Nahiya pa rin ako kay Sydney kapag naalala ko yon. Kumunot ang noo ko at inisip ang nangyari bago ang gabing yon. Matapos namin kumain, may inabot na buko juice sa amin si Mila at ilang sandali pa, naramdaman ko ng kakaibang init at kakaibang pakiramdam na yon. Kaya pala gano'n na lang ang init na nararamdaman ko at ang pagnanasa ko kay Sydney ng gabing iyon. Hindi agad ako umimik. Ibig mo bang sabihin na may inilagay sila sa pagkain natin? Para maramdaman natin yon? Hindi ko alam. Pero sigurado ako may nilagay sila sa pagkain sa inumin para maramdaman natin ang init ng ating katawan. There's only one person na yun na pwedeng gumawa nito. Si Mama. Seryosong sambit niya na hindi na nagtaka sa pangalang binanggit. Bahagyang nalaki ang mga mata ko. Si Tita Mercy? Hindi na nakapagtataka na siyang may plano noon dahil alam namin ni Sydney kung gaano niya kagustong magkatuluyan kami ni Sydney. Pero hindi ko pa rin maiwasang hindi magulat dahil sa ginawa nito. Hindi ko alam na aabot sa ganito at hindi ko rin alam ang mararamdaman ko pero sa sarili ko. Hindi ko mararamdaman ng pagsisisi dahil binigay kong pagkababae ko kay Sydney. Ilang oras na biyahe bago kami tuluyang nakarating ng bahay. Ramdam ko ang pagod at ngalay ng katawan ko sa kakaupo sa sasakyan. Hindi na rin ako nakaidlip dahil sa magulong isip ko dahil sa nangyari sa amin ni Sydney. Hindi ko na alam kung paano siya haharapin at kakausapin pagkatapos na nangyari sa amin na nagdaang gabi. Nahihiya ako. Huminto ang sasakyan sa loob ng garage ng bahay. Hindi ko na hinayaang pagbuksan pa ako ni Sydney kaya nauna na akong bumaba sa kanya. Kinuha kong backpack ko sa passenger seat pero nakmang kukunin ko na ang maleta ko nang unahan ako ni Sydney. I'll handle this, Aubrey. Kaswal na aniya sa likod ko. Nagdikit ang katawan namin na nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Naamoy ko rin ang mabango niyang amoy ng sarap sa ilong. Hindi na lang ako umimik. Saglit ko lang siyang nilingon saka naglakad patungo sa main door.
Inilabas ko ang susing dala ko at binuksan yon. Diretso na akong pumasok sa sala. Ibinaba kong backpack ko at pabagsak na umupo sa sofa. Sumandal ako doon at pumikit. Ilang saglit pa'y naramdaman ko si Sydney na dumating na rin. Go, take a rest, Aubrey. I'll prepare food for us. Marahang sabi niya. Nagmulat ako ng mata at nakita ko si Sydney na nakatayo. Inilagay niya doon ang malat at backpack, saka tumalikod at naglakad patungo sa kitchen. Tiningnan ko na lang siya palayo. Matapos kong ayusin ang mga gamit ko, saglit lang ako nagpahinga. Hindi rin ako makapagpahinga ng maayos dahil sa maraming isiping gumugulo sa isip ko. Lumabas ako ng silid at bumaba ng sala. Naaamoy ko kagad ang mabangong niluluto ni Sydney sa kusina. Wait the food, Aubrey. It's almost done. Sabi ni Sydney nang maramdaman niyang nandoon na ako sa likod niya. Bumaling ako sa lamesa at nakita ko doon ang mga pagkain niluto ni Sydney na sa amoy pa lang ay nakakatakam na. Ilang sandali pa'y natapos na ni Sydney ang pagluluto. Umupo ako sa lamesa habang naghahanda si Sydney ng inumin. Let's eat. Alam kong gutom ka na. Sambit ni Sydney tumupo sa katapat kong upuan. Seryoso lang ang mukha niya. Nagangat ako ng tingin sa kanya. Ang gwapo pa rin niya kahit napakaseryoso na mukha niya. Pakiramdam ko'y sa pagbabalik namin dito, magbabago na rin ang samahan namin ni Sydney. Nakaramdam ako ng lungkot. Pagkatapos mong kumain, magpahinga ka na muna at alam kong pagod ka. Sambit pa ni Sydney. Thank you, Sydney. Sabi ko't yumuko. Nagsimula akong kumuha ng pagkain. Ang sarap nung tingnan na para bang serving sa isang restaurant. Aubrey, can I ask a favor? Tanong niya. Nagangat ako na tingin sa kanya. Ano yun? I want you to treat me as your husband, Aubrey. I want to be your husband. Yung totoong asawa. After what had happened, I realized something. Seryosong sambit niya habang nakatingin lang sa mga mata ko. Nangungusap ang mga yon. I realized what you really mean to me, Aubrey. Nagsimulang magwala ang puso ko dahil sa mga sinabi ni Sydney. Pakaramdam ko'y tumigil ang paligid habang walang patid ang pagtitig namin sa isa't isa. Napalunok ako dahil sa mga labi niya na nagpapaalala sa akin ng mga halik ni Sydney. Kumurap ako. Pinilit kong umiwas ng tingin sa kanya. Gusto kong itrato siya bilang totoong asawa pero hindi ko alam kung paano. Mayroon pa ring takot sa puso ko pero sa kaibuturan, hoy, gusto ko maging totoo ang lahat sa amin. Gusto ko, Sydney. Gusto ko maging totoo ng lahat sa atin pero wala pang kasiguraduhan ng lahat. Hindi ko rin alam kung paano umaktong asawa mo at kung anong dapat kong gawin to treat you bilang asawa ko na hindi pinagkasundo. Saglit ako huminto sa pagsasalita. Susubukan ko, Sydney. Naintindihan ko, Aubrey, pero I want you to see no matter what will happen. Bumalik man ang nakaraan ko. Please stay and trust me. Natigilan ako at hindi kagad nakaimik. Hindi ko alam ang isasagot ko pero sa loob ko'y gusto ko magtiwala sa kanya. Tumango ako. Pagtitiwalaan kita, Sydney. Kinaumagahan, nagulat na lang ako nang biglang dumating sa bahay si Mama at Tita Mercy na tila excited na makita kami doon. Nagulat na lang ako na bigla nila akong yakapin na animoy may good news na ibabalita. Umupo kami sa sofa. Nasa taas pa si Sydney. Nakita ko siya sa terrace kanina habang kaharap ang laptop niya. Kamusta anak? Tanong kagad ni Mama na makaupo kami sa sofa. How was the vacation, Iha? Segunda naman ni Tita Mercy. Nagkatinginan pang dalawa. Naiilang akong ngumiti. Naalala ko nangyari sa amin ni Sydney at sigurado kung totoo man ang sinabi ni Sydney, alam ni Tita Mercy yon. We enjoyed the vacation, Tita. Sagot ko. Nasaan si Sydney, anak? Luminga pa si Mama sa paligid para hanapin si Sydney. Hi, putol ni Sydney sa sasabihin ko sana. Kapwa kami napalingon, kay Sydney nakadarating lang. Lumapit siya sa amin. At umupo sa tabi ko. Nagkatinginan na naman ang dalawang kaharap namin na parang may alam sa nangyari. Lalo ako nakaramdam ng hiya, ni hindi ako makatingin sa kanila ng diretso. Bakit po kayo naparito? Seryosong tanong ni Sydney. Para kamustahin ang bakasyon ninyo. We prepared for this, Iho, para mag-enjoy kayo together at para naman magkakilala pa kayo ng lubos. Pakli ni Tita Mercy. Yun lang ba talaga, Ma? Makahulog ang balik ni Sydney. Kumunot ang noo ni Tita Mercy. Of course, Iho.
Agad na sabi niya. Tama si Mercy, iho. We want you to enjoy with each other para naman magkaroon kayo ng more time at mag-bonding. Segunda naman ni Mama. Ma, you don't need to do anything para lang magkalapit kami ni Aubrey. I'm into her. She's my wife already at ako nang bahala. We're okay. Baka sa mukha ni Sydney ang inis na para bang gusto niyang siya nang bahala sa amin at hindi na nila kailangang makialam sa aming dalawa. Hindi niyo na kailangang pakialaman ang buhay namin. Imbis na mainis si Tita Mercy sa sagot ni Sydney, lumawak pang ngiti nito na parang natuwa pa. Talaga, iho? So, are we expecting a little Sydney or a little Aubrey? Masayang tanong pa nito. Nalaki ang mga mata ko, napakunot naman ang noo ni Sydney habang hindi maikakaila ang excitement sa mukha ni Mama. Agad akong umiling. Wala po tita, agad kong protesta. We're okay pero wala pa po kami sa puntong yon. Paliwanag ko. I'll announce if we did it. Ma, pero hindi pa kami ready for that. Huwag kayong magmadali to have a grandson, ani Sydney. Bakit hindi? Sabi mo okay na kayo, di ba? I'm getting older. Ganon din ang papa mo at ang parents ni Aubrey. We're excited to have a grandson habang malakas pa kami. Gusto rin naming alagaan ang magiging apo namin. Giit ni Tita Mercy. Mercy's right, iho, and sorry if napipressure kayo sa gusto namin. Huwag kayong mag-alala. Malaman lang namin na okay na kayo, we're happy. Hihintay na lang namin ang susunod na mangyayari at ang little Sydney at little Aubrey na bubuuin nyo. Segunda naman ni Mama. Napasinghap si Sydney, bumaling siya sa akin na seryoso lang ang muka, saka bumaling sa kaharap namin. Naiintindihan ko tita, pero this time, gusto kong kami muna ni Aubrey. Aayusin namin ang lahat ng kami lang. Nanatiling mga mata ko kay Sydney habang nagsisimulan tumibok ng mabilis ang puso ko. Kitang-kita kong senseridad sa mukha niya. Hindi na ako nagulat nang pumasok ako sa trabaho kinaumagahan. Katulad ng inaasahan ko, inulan ako ng maraming tanong at intriga ni Mildred at Alexa. Gusto ko nang takpan ng magkabilang tenga ko para hindi marinig ang sunod-sunod nilang tanong tungkol sa nangyari sa amin ni Sydney sa bakasyon. Ano na nga, Aubrey? May nangyari ba sa inyo? I mean, anong ganap sa bakasyon ninyo? Excited na tanong ni Mildred. Oo nga, Aubrey. Chika naman dyan kahit kunti lang. Segunda naman ni Alexa. Kakaupo ka lang sa upuan ko pero yung tanong nila, hindi ko mabilang. Mabutit maaga pa't hindi pa oras ng trabaho. Kumunot ang noo ko at mariing pumikit. Wait, sabi ko kasabay ng pagtaas ng 2 palad ko na nakabuka. Senyales na pinapahinto silang dalawa. Paano ako makakasagot sunod-sunod ang tanong ninyong dalawa? Pwede isa-isa lang? Seryoso kong pigil sa kanya. Natigilan naman ang dalawa. Bahagya pa silang lumayo sa akin at humalo kip-kip. Ano nga nangyari? Tanong ni Mildred na seryoso ng muka pero hindi pa rin maikakailang excitement sa mukha nito. Nagbakasyon kami. We enjoy at nag-relax. That's it. Simpleng sagot ko pero halata sa mukha nila na hindi sila satisfied sa sagot ko. Paanong enjoy at relax ang ginawa ninyo doon? I mean, anong progress sa inyong dalawa? Tuluyan na ba kayong nagkamabutihan? Close na ba kayo? Sunod-sunod naman na tanong ni Alexa. Pinalitan ko si Alexa ng mata. Nag-enjoy kami sa lugar at nag-relax dahil sa magandang ambience ng lugar. Kumain, nag-swimming, uminom, natulog. Paliwanag ko na sana'y naintindihan na nila. Kayo ni Sydney, kamusta? What's new between you and him? Lahat kami napatingin kay Harold na kadarating lang na hindi namin namalayan. Dumiretso ito sa lamesa niya. Nakita ko namang saglit lang na nilingon ni Mildred ang binata at hindi na umimik. Bahagya ako nagtaka. Hindi agad ako umimik. We're good. Pakli ko para safe ang sagot. Paanong good? Ano, official na kayo? Totohanan na ba ang lahat? Hindi na naitago excitement ni Alexa. Kumunot ang noo ko. Basta we're good right now, Alexa. Tiit ko. Umiwas ako sa kanila ng tingin para hindi nila mabasa ang mga mata ko. Humarap ako sa monitor ko. Naalala ko lang si Sydney pero napapangiti ng mga labi ko. Kung ako sa iyo, Aubrey, tototohanin ko na yung si Sydney. Ikaw rin, baka biglang may bumalik at agawin sa iyong asawa mo. Saad ni Mildred. Ikaw na rin ang nagsabi na pareho kayo may nakaraan. At ikaw na rin ang nagsabi na okay na kayo. Dagdag pa niya.
Hindi agad ako nakaimik. Natigilan ako sa narinig ko mula kay Mildred at namuo ang takot at kaba sa puso ko. Paano na nga ako may bumalik para agawin si Sydney? Ang tanong, ano na bang nararamdaman mo para kay Sydney? These past few days, napapansin kong ibang-iba ng reaction mo every time na pinag-uusapan natin si Sydney. There's something in your eyes na para bang kumikislap? Patuloy naman ni Alexa. Well, ikaw rin naman na makakasagot sa tanong na yan, Aubrey. We're just here to support you kapag may kailangan ka sabihin mo lang sa amin. Hindi mo ata alam na love advisor ako? Natatawang sabi ni Mildred. Marami na akong napayuhan. At ngayon, ayun, puro sila broken-hearted. Natawa na lang si Alexa sa sinabi ni Mildred at ako'y napangiti na rin. Magtrabaho na nga kayong dalawa? Ang aga-aga, puro kay Marites. Saway ko sa kanila. Hindi naman ako feature sa magazine ninyo para interviewin. Dagdagot na tawa dahil sa sinabi ko. Namiss ka lang yung dalawang yan, Aubrey. Inggit na inggit yan sa'yo. Dahil ikaw raw nasa bakasyon habang sila. Kahit nasa bahay may trabaho. Nangingiting sabat ni Harold na nakatingin sa gawin namin. Of course, namiss namin si Aubrey. Pero ikaw, Harold, mawala ka man ng isang taon na mawala ka man sa mundo, hindi ka namin mamimiss, sabi ni Mildred at ngumuso pa. Hindi ba talaga, Mildred? Nitong nakaraan lang may balita kung lumabas daw kayo nitong si Harold. Pang-aalas ka ni Alexa habang natatawa. Nalaki mga mata ni Mildred. Hoy, saan mo nasagap ang balitang yan? Nagkita lang kami sa mall that time. Paliwanag ni Mildred. Natawa na lang ako at napailing dahil sa kanila. Nakakamiss makita ang kakulitan nila. Kahit ilang araw pa lang akong nawala, namiss ko kaagad sila at ang sayang dala nila. Ilang sandali pa at pumasok si Ate Belle. Agad bumagsak sa akin ang mga mata niya. Aubrey, pumunta ka sa office ni Sir Travis now. He wants to talk to you. Sambit niya at umalis na rin sa harap namin. Nagkatinginan kaming tatlo. Kakabalik ko lang sa bakasyon. May patawag kagad. Kumiwit-balikat lang ang dalawa na wala ring idea kung bakit pinatawag ako ni Sir Travis. Wala naman akong magagawa kung hindi pumunta sa opisina ni Sir Travis kahit kinakabahan ako sa hindi ko malaman na dahilan. Lumabas ako ng opisina at tahimik na naglakad patungo sa opisina ni Sir Travis. Kumatok muna ako doon at namarinig kong pahintulot niya. Binuksan ko yun at pumasok. Natigilan ako nang makita kong isang babaeng nakaupo sa isa sa mga upuan sa tapat ng table ni Sir Travis. Kumunot ang noo ko dahil pamilyar siya sa akin. Have a seat, Miss Salvador. Kasual na sambit ni Sir Travis. Upo ako sa katapat na upuan ng babae na ngayon nakatingin sa akin na animoy sinusuri ako sa isang kasalanan. Mas lalo ko siyang nakilala nang malapit na ako sa kanya't halos malaki ang mga mata ko nang makilala ko siya. Siya ang babaeng nakasabay ko sa elevator at ang sinabi nila Alexa na Vivian ang pangalan. Isang sikat na modelo sa Paris at nandito sa kumpanya para i-feature sa magazine. Hindi ko maalis ang tingin ko sa babae sa harap ko. Biglang kumabog na malakas ang puso ko sa kaba. Sana lang hindi siyang Vivian na hinihintay ni Sydney na bumalik. Sa totoo lang, napakaganda niyang babae. Napakatangkad niya. Hindi maikakaila ang kurba ng katawan niya. Bilugan ang hugis ng mukha niya. Matangos ang ilong at may makinis na kutis. Kumurap ako at umiwas ng tingin sa babae na ayaw akong hiwata ng titig. Hindi ko alam kung anong iniisip niya sa akin. Bakit niyo po ako pinatawag, sir? Tanong ko kay Sir Travis nang bumaling ako sa kanya. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko dahil sa nakaka-intimidate na tingin ng babae. Saglit na nilingon ni Sir Travis ang babae sa katapat ko. I'll give you another project, Aubrey. Simula na Sir Travis. She is Vivian Montelibano, a famous model in Paris, and now she's starting her career in the Philippines. And she's your next project, Aubrey, for this month's issue. Parang pumantig ang tenga ko sa narinig kong pangalan. Vivian Montelibano, a famous model in Paris. Nilingon ko, magandang babae. Napaka-elegante ng postura nito. So siya nga, siya si Vivian, ang ex ni Sydney ay nagbalik na. Hi, Aubrey, right? Aubrey Montero? Simula ng babae at ngumiti pa. Nice to meet you. I heard a lot about you.
And they say you're a good journalist and I'm excited to work with you. Magilong na sambit ni Vivian. Hindi agad ako nakasagot habang seryoso nakatingin lang sa maganda niyang muka. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko nang banggitin niya ang last name ni Sydney. Kapag kuway kumurap ako't saglit na yumuko, ninitian ko si Vivian. Hi Vivian, nice meeting you. Balik ko talagang ngumiti sa kanya. Sinalakay ako ng kaba para sa proyektong ito. Paano ko siya haharapin at pakikitunguhan? Ex siya ni Sydney at hindi ko alam ang iniisip niya tungkol sa akin lalo't alam kong alam niya na kasal na kami ni Sydney. At bakit sa akin binigay ang proyektong ito? I'm excited to share with you, to everyone the reason why I choose to come back here in the Philippines. May tao akong naiwan na gusto kong balikan, na walang ngiti sa labi ko dahil sa narinig ko. Hindi ako nakaimik at hindi ko rin alam ang ere-react ko. Sinong gusto niyang balikan? Si Sydney ba? Sinalakay ako ng kaba at takot. Paano kung magkita sila ni Sydney at ma-realize nitong mahal pa nito si Vivian? Anong laban ko sa nakaraan niya? Hanggang ngayon, hindi pa rin maalis sa isip kong sinabi ni Vivian kanina sa loob ng opisina ni Sir Travis. Alam kong si Sydney ang tinutukoy niyang babalikan niya. May kung anong takot at selos ang namuo sa puso ko. Natatakot ako na baka kapag nakita na to ni Sydney, makalimutan niya ako. Hindi ko rin maiwasang ikumpara ang sarili ko sa kanya. She's more beautiful and elegant than me. Niwala akong kalaban-laban sa itsura niya. Kanina pang gumugulo sa isip ko ang pagbabalik ni Vivian at bakit ako napili niyang journalist na makakatrabaho niya. Gayong alam niyang kasal ako kay Sydney. Anong gusto niyang mangyari? May binabalak ba siya at anong tunay niyang motibo sa pagbabalik niya bukod sa karir niya sa Pilipinas? Himala atang sumama ka sa aming kumain sa labas, sabi ni Alexa nang sabihin ni Mildred. Nasasama itong kumain sa amin sa labas. Hindi naman kasi ito sumasama sa amin kapag kakain kami. Kanina pa rin akong kinukulit ng dalawang ito tungkol sa sinabi ni Sir Travis sa akin kanina, pero pinili kong wag munang sabihin sa kanila dahil alam kong pati sila'y magugulat. Kumunot ang noon ni Alexa. Gusto ko kayo makasabay isa pa ayaw ko makasama si Harold kumain. Nakasimangot na sagot ni Mildred na para bang ayaw na ayaw niya kay Harold. Sa totoo lang, mabait at nakakatuwa si Harold, bagay nga silang dalawa. Kung ganon, dahil first time sumama sa amin, treat mo kami, nakangiti kong sabi. Nanliit ang mga mata ni Mildred at tinasan ako ng kilay. Ha? Kung ikaw okay lang, pero itong si Alexa, hindi ko kayang budget niyan. Malakas kaya yung kumain, protesta Mildred. Abat, ako pa talagang nakita mo no? Si Harold nga tinitreat mo tapos kami nagreklamo ka. Kaibigan mo rin kami kaya kami. Tila nagtatampong saad ni Alexa habang nangingiti ako dahil sa kanila. Kahit papaano'y sa pamamagitan ng mga kaibigan ko, nailalayo ko ang isip ko sa negatibong bagay na naiisip ko. Kanino mo nasagap ang balitang yan? Gulat na tanong ni Mildred at hindi makatingin ng diretso kay Alexa. Hindi ko siya tinitreat no? Ako ang tinitreat niya? Sabay paliwanag niya. So, ayun na nga, totoo nga na lumabas kayo nitong nakaraan. Natatawang sabi ni Alexa dahil tila nahuli niya si Mildred sa sarili nitong bibig. Lalong nagulat si Mildred hindi na makatingin kay Alexa. Halatang naiilang na ito at nahihiya dahil sa sinabi ni Alexa. Napapangiti na lang ako dahil sa pinapakita nitong reaction tungkol kay Harold. Hindi maikakailang may something na sa kanilang dalawa at ayaw lang ni Mildred na aminin yun. Okay fine, treat ko na kayo. Itong si Alexa yung daming alam. Napakamot pa sa noo si Mildred at napailing. Napangiti naman kami ni Alexa at napanguso dahil sa naging reaction ni Mildred. Lumabas na kami ng gusali at dumiretso sa malapit na restaurant. Wala na nagawa si Mildred kung hindi ang itreat kami dahil sa pananakot ni Alexa dito. Na alam daw niya tungkol sa kanila ni Harold. Umorder kami ng pagkain at halos mapalunok si Mildred nang makitang in-order ni Alexa. Kulang na lang bawiin niya ang pagtitreat niya sa amin at iwan kami dito. Baka kulang pa sa'yo yan, Alexa. Huwag ka nang mahiya, umorder ka pa hanggat gusto mo. Sarkastikong sabi ni Mildred habang nakatingin sa ilang pagkain na sa harap ni Alexa. Umirap ang mga mata ni Mildred bago sa huli, ngumitit na pailing na lang ako.
Mamaya kapag ubos ko na to, balik naman ni Alexa. Napailing na lang ako at hinayaan silang dalawa na magtalo. Natatawa nga ako dahil halatang halata si Mildred na may tinatago sa kanila ni Harold. Dahil sa tuwing binabanggit ni Alexa ang pangalan ni Harold, nananahimik ito at hindi makatingin ng diretso sa amin. Nagsimula kaming kumain at sa wakas natahimik din ang dalawa kong kasama. Nagsawa na marahil magsalita sa isa't isa. Tahimik lang silang kumain habang natatawa si Alexa. Siya nga pala, Aubrey, ano sinabi sa'yo ni Sir Travis kanina? Tanong ni Alexa. Akala ko'y tatahimik na sila, pero hindi pa pala dahil ako naman ang iintrigahin nila. Hindi agad ako umimik at seryoso lang silang tinignan. Muli ko na namang naalala si Vivian at ang sinabi nito. Wala, tungkol lang yung sa new project, paliwanag ko. Nagkatinginan ng dalawa na halatang hindi kumbinsido sa naging sagot ko. Anong project? I mean, sinong personality ang cover sa project mo? Usisa ni Mildred. Kumunot ang no ko. Saglit akong tumahimik at bahagyang yumuko. Bumuntong hininga ko at bahagyang yumuko. Si Vivian Montalibano, Sydney's ex-girlfriend. Pagtatapat ko, hindi na naitago ng dalawang gulat sa kanilang mga muka. Sabi ko na nga ba, may kakaiba na naman sa project mo eh. Kaya ganun na lang ang mukha mo kanina. So si Vivian nga, ang sikat na modelo sa Paris at ngayon nagbabalik sa Pilipinas. Siya ang ex ng asawa mo si Sydney at ngayon, interviewin mo? Paglilinaw ni Alexa. That was I told you, Aubrey. Destiny's how to play at sabi mo handa kang makipaglaro. So ayan, the game is now on the exciting part, Aubrey. Dagdag pa niya. Bakit ganyan ang mukha mo? Threatened? Jealous? Disappointed? Come on, Aubrey. Hindi na kayang itago ng mukha mo yung nararamdaman mo. Anin ni Mildred. Nakabisado na rin ang reaksyon ng mukha ko. Saglit ako yumuko. Hindi ko alam, Mildred. I don't know why I felt sad and scared nang makita ko si Vivian. Pag-amin ko. So ayun, inlavabo ka na nga kay Sydney. Natatakot ka at nalulungkot dahil nagbalik si Vivian at iniisip mong babalikan ni Sydney ang ex niya. Dahil ito naman ang mahal niya bago ka dumating sa buhay niya. Seryosong sabi ni Alexa na kumukumpas pa ng mga kamay. Threaten ka dahil mas maganda at sexy sa iyong babaeng yun? Threaten ka kasi mas matagal na kasama ni Sydney si Vivian at ito ang unang mahal niya? Pero Aubrey, tandaan mo, kasal ka kay Sydney. At kahit pa bumalik si Vivian, lamang ka pa rin because you have Sydney in life. In a paper, legal kayong kasal. Dagdag pa niya. Tama si Alexa, Aubrey. Kung talagang mahal mo ni si Sydney at natatakot kang mawala siya, you have a right to fight for him kasi asawa mo siya. Ex na lang niya si Vivian at wala na siyang magagawa because he's married now with you. She's just the past of Sydney but you're his present. Segunda naman ni Mildred. Hindi agad ako nakasagot dahil sa mga sinabi nila. Maraming pumasok sa isip ko at lahat yon nagpapalino ng isip ko at kung anong dapat kong gawin. Bahagya akong yumuko at suminghap. Sa totoo lang, I'm in love with him. Hindi ko alam kung kailan at paano pero nagising na lang ako isang araw na mahal ko na si Sydney. At first, ayaw kong aminin sa sarili ko pero habang tumatagal na kasama ko siya at habang pinaparamdam niya sa akin na importante ako, doon ko nararamdaman ang halaga niya. Huminto ako saglit sa pagsasalita. Nakita kong pagguhit ng gulat sa kanilang mga muka dahil sa pag-amin ko. Pero natatakot ako dahil sa nakaraan namin. Sa magkaiba naming nakaraan, alam ko kung gaano kamahal ni Sydney si Vivian. At natatakot akong baka pag dumating siya, makalimutan ni Sydney nandito ako. At the first place naman, si Vivian ang nauna at tunay niyang mahal. Kinasal lang naman kami dahil sa mga magulang namin. Mahabang sambit ko na bakas doon ng lungkot at kaba. Damang-dama ko ang sakit sa puso ko dahil sa isiping yun. Malungkot na tumingin sa akin si Mildred at Alexa na bakas ang sipat siya sa akin. Naiintindihan ka namin, Aubrey, pero para sa akin, you have a right for him. Tama ka, magkaiba kayo na nakaraan pero it doesn't mean na mas mahalaga sa iyo ang nakaraan niya. Ikaw na rin ang nagsabi na pinaparamdam niyang importante ka sa kanya, so it means you're unimportant to him. Seryosong sabi ni Mildred.
Tama si Mildred, Aubrey. Ikaw na rin ang nagsabing mahal mo na si Sydney. Baka ito na rin yung panahon para ipaglaban mo yung nararamdaman mo. Hahayaan mo bang agawin sa'yo ni Sydney ang sinasabi mo nakaraan niya habang ikaw yung nandyan habang wala si Vivian sa buhay niya? Asawa ka niya. You have a right for him kahit pa sabihing arranged marriage lang yun. Pagsang-ayon ni Alexa kay Mildred. Hindi ako mimik. Bahagya akong yumuko dahil sa mga sinasabi nila. May damdamin sa puso ko na nag-uudyok na ipaglaban si Sydney dahil akong asawa niya. Kapag ko ay natawa si Alexa, sabi ko na nga ba may in love ka rin kay Sydney. Sinabi mo noon na handa ka makipaglaro sa tadhana. And now, you are in that point na nahulog ka sa laro ng tadhana. Sumeryoso siya, tinawakan ng kamay ko na nakapatong sa lamesa. Bahagya niya yung pinisil. Basta anumang mangyari, nandito lang kami, handang bumakap sa'yo. Kapag kailangan mo kami, we're always here. So suportahan ka namin sa desisyon mo. Puno ng senseridad na sabi ni Alexa habang nakatingin sa mga mata ko. Simple pa siyang ngumiti at tumango. Kung ayaw mong ilaban si Sydney, akong lalaban para sa kanya, sabi naman ni Mildred at natawa to. Kumunit ang noon ni Alexa. Charot, joke lang, kayo naman hindi na mabiro, pagbawi niya. Kapag ko ay sumeryoso siya. Tama si Alexa, Aubrey, nandito lang kami palagi para sa'yo. Kung kailangan mo ng tulong, tawagin mo lang ako dahil kahit anong ganda at sexy ni Vivian, kaya kong durugin ang mukha nun, ngumiti si Mildred. Nililis pa niya ang mga manggas ng suot na blouse. Natawa naman kami ni Alexa. Joke lang ulit, mabait naman ako, sabay bawi ulit niya. Napuno ng tawanan ng table namin dahil sa kalokohan ni Mildred. Kahit papaano'y napanatag ang loob ko't nagkaroon ng realization sa dapat kong gawin. Sobrang thankful ako na meron ako mga kaibigan na palaging nandyan para iparealize sa akin ng mga bagay-bagay. At ngayon ay malinaw na sa akin ang dapat kong gawin. Ano ang gagawin ni Aubrey ngayon nagbalik na talaga ang ex-GF ni Sydney na si Vivian? Handa ba siyang panindigan ni Sydney hanggang sa huli? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.